Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y mapagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabak ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkabahabahagi. Mula ngayon, 5 katao sa isang sambayanan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mabuting balita mula kay San Lucas, ipinakita ni Jesus na ang pagsunod sa kanya ay may kaakibat na sakripisyo at minsan ay hindi pagkakaunawaan, kahit sa loob ng pamilya. Ang apoy na dala niya ay tanda ng pagbabago at pananampalataya na sumusunog sa kasalanan at nagpapalago ng bagong buhay. Hindi lahat ay natatanggap sa kanyang mensahe, kaya't nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Paalala ito na ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng tapang na manindigan sa katotohanan at pananampalataya. Kahit mahirap at kahit salungat sa kagustuhan ng iba, ang kanyang apoy nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, palakasin mo po ang aking pananampalataya upang hindi ako matakot sa pagsubok at pagkakabahabahagi. Naway ang apoy ng iyong pag-ibig ang magsibing gabay ko upang laging manindigan sa katotohanan. Bigyan mo ako ng tapang na sumunod sa iyo kahit mahirap at salungat sa kagustuhan ng iba. Amen.